Look, I cannot answer the actions of DFA or the other agencies, but as far as we are concerned, sa level ng operational and tactical, we are united. Nagkakaisa yung Coast Guard, yung Armed Forces, at yung iba pang mga ahensya in order to be able to address the concerns that we have in the West Philippines. Talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law? Ang problema, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. This past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon?
Chairman, ang tanong ko po kay Mayor ng Pag-asa. Magandang umaga po, Mayor. Mayor, ano po ang sitwasyon ng ating mga sibilyan dyan sa Pag-asa Island? Kami naman po ay nababahala rin at kahit malayo po sa aming isla, yung Ayungin Shoal, yung Ayungin, ay nakapaligid din po sa amin yung mga sasakyang pandagat ng mga Chinese dyan sa Pag-asa Island. Kami naman po ay namumuhay ng maayos naman sa Pag-asa Island. Wala po kaming kinakatakutan. Kami po ay yung aming mga mamamayan ay talaga pong gustong-gusto pang manatili doon sa Pag-asa Island. Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon? We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Klaro sa inyong Act of War, pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. National law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police karagatan, Coast Guard. Sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, naman po ito, under ninyo itong armed forces. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Wow Talaga lang I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. Ang sinasabi nyo po ba, Admiral, hindi pa po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Now, in terms of, may I add, Mr. Chair,
in terms of the definition of the Coast Guard based on international law. There is no exact and precise definition that the Coast Guard is not is a civilian. And it depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, Thank you.